maaaring gamitin ng iba't ibang komplementaryong terapiya ng sabay-sabay. Meron tayong bioresonansya, biofeedback tracker, meron tayong software ng frekwensyang Rife-Clark, meron tayong device ng onda millimetrica at meron tayong device ng transcranial magnetic stimulation. Apat na magkaibang terapiya, bioresonansya, tunog na may frekwensyang Rife-Clark, onda millimetrica, at transcranial magnetic stimulation. Batay sa pasyente, batay sa kanyang sakit, batay sa kabigatan nito, at batay sa mga sintomas, meron kaming iba't ibang opsyon na maaari nating ipagsama-sama sa isang sesyon. Sa ilang kaso, maaari naming ipatupad ang dalawang terapiya ng kasabay, habang sa iba, mas mainam na gawin ito ng isa pa bago unahin ang isa pagkatapos ng isa pa. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Halimbawa, kung gagamitin natin ang transcranial magnetic stimulation, mas mainam na unahin ang bioresonance dahil sa tulong nito ay maaari natin magpapabuti sa mga neuronal network ng utak mula sa iba't ibang bahagi ng mga ugat, arterya at brainstem mula sa malalim na bahagi ng utak, mula sa brainstem, mula sa malalim na bahagi ng utak. Maaari nating stimulate halimbawa ang frontal lobe, ang occipital lobe, ang parietal lobe o isang particular na bahagi ng utak at ginawa natin ang bahaging iyon, stimulate natin ito una gamit ang bioresonance at pagkatapos, kapag nag-apply ng transcranial magnetic stimulation, tayo ay mag-i-stimulate gamit ang magnetism, ang mga neuron na nasa neocortex. At ang iyon ay maghahatid ng mas malaking epekto terapeutiko dahil ang utak ay naaayos na. Kaya ang pinakamalaking benepisyo ng transcranial magnetic stimulation ay ang kakayahang pumukaw o gisingin ang mga neural networks. Kung una naming pampalakasan ng mga malalim na neural networks gamit ang bioresonance, posibleng mas malalim ang epekto ng transcranial magnetic stimulation na nagbibigay ng pagkakataong mag-aktibo at makatulong sa rehabilitasyon sa mga network na mas malalim pa